Hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aries. Aries, thank you sa lahat ng mga nanonood sa inyo dito sa Kapalaran 888. Maraming salamat sa patuloy na panunood, Aries. I hope na mag-enjoy ka. And if bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload natin. Okay, Aries. Okay, wow. Ang galing. Okay, Aries. July until December siya. Second half of 2025. Sinasabi dito ng bara sa'yo na number 33 siya. So, this is the right timing. Kumbaga, nasa right timing ka, nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon, nasa tamang energy, na kailangan mo maglagay ng boundary sa paligid mo. Relationship, maybe ilang beses kang nasaktan, ilang beses kang niloko. Oras na siguro para maglagay ka ng boundary sa paligid mo para hindi ka na maloko. Barkada, kaibigan. Siguro napapaligiran ka ng temptation, ng bisyo. Yung mga taong connected sa'yo ay hindi maganda para sa health mo. Physical health, mental health, emotional health. Lalo na sa physical. Umiwas ka. Like ganon, maglagay ka ng boundary sa mga tao sa paligid mo na pwedeng magdala sa'yo ng problema, lalo na sa batas. Diba? Okay, next card natin is number 2. Kailangan ng balance dito. Okay? You need to have balance from July until December. Kailangan mong pag-isipan yung movement mo, yung choices mo, yung decision mo. Hindi ka dapat gumagawa ng desisyon ng basta-basta lang. Make sure na, like for example, kung may kailangan kang pag-desisyonan, pag-isipan mo muna siya ng maraming beses. Okay, closure. Yun, 'di ba? Closure and boundaries. July until December tayo. 'Di ba? Meron ditong Aries na posibleng nakapag-desisyon siya na talagang isasara niya na yung pinto. It's either this is the door for door of your happiness, or maybe door para sa mga kaibigan, like a relationship. Ikaw lang yung makakasagot nito, 'di ba? So, may mga endings, emotional endings, relationship endings, closure sa relationship ang mangyayari. And meron ditong mga Aries na posibleng magta-travel, lilipat sila sa ibang bahay, ibang lugar, or posibleng may mga Aries ditong nakapag-desisyon na i-close na yung sitwasyon na to, i-close na yung relationship na to kasi hindi na to maganda. Maglalagay siya ng boundaries para hindi na makapasok yung mga sagabal sa buhay niya. Okay? And at the same time, nakikita natin na from July until December, you are super eager, ready ka, talaga na, like kung may bisyo ka, pwedeng alisin yung bisyo, may mga temptation, emotional temptation, or financial temptation. Talagang sigurado kang aalisin mo na.
Okay. Hierophant. Wow. Wheel of Fortune. Oh, tingnan mo. Yung kasasabi ko lang sa'yo, Aries. Yung Hierophant na to, this is maybe your family, your relationship, mentor, kakampi mo, allies, friends, or kung sino man siya. Posibleng may magbabago. Yun na nga, maybe may maghihiwalay, or maybe may magdedesisyon ditong umiwas na sa tukso, umiwas na sa relationship, maglagay ng boundaries para hindi na masaktan. But hindi mo maiiwasan yung masaktan. Kasi like sa family, kung halimbawa may kapamilya ka na kailangan mo ng kalimutan, talagang masasaktan ka. Okay? Along the way yung proseso niya. But nakikita ko sa'yo dito, it's a mixed emotion. May iba sa inyo dito na you're waiting for the healing, 'di ba? Healing na emotion. May mga ano dito may mga Aries na pwedeng marami silang mga bit, 'di ba? Mga bagahe na dala-dala, emotional baggages na pwedeng magdala sa kanila ng pain and heartaches. But nakikita ko naman na may hinihintay ka. Kumbaga, like for example, may kailangan kang i-give up, may kailangan kang i-let go, relationship, trabaho, negosyo, or anything. But, you are positive naman na kahit i-give up mo siya, may darating pa rin sa'yo. Nakikita ko sa'yo dito na may Aries na posibleng naghihintay ng pera. May Aries ditong pwedeng maybe may sakit siya, or maybe hindi niya kayang magtrabaho na para suportahan yung family. So, kumbaga, feeling niya pabigat siya, parang ganun. But, sinasabi ng bara sa'yo dito na you're lucky kasi kahit, like for example, wala kang trabaho, wala kang income, still yung pamilya mo, they are intact. Suportado ka sa kung ano man ang pangangailangan mo. Alright. So, Queen of Wands and Queen of Pentacles. Oh, diba? Sinasabi ng bara sa'yo dito na dalawa yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Magkaroon ka ng financial freedom and emotional freedom. Yung parang free na free ka talaga. Yung parang magagawa mo yung lahat-lahat. Like sa pera, financial, yung pangarap mo is yung hindi ka mamumroblema araw-araw. Pag may kailangan ka, dudukot ka lang, mag-withdraw ka lang, parang ganon. And emotionally, secured ka, 'di ba? Lalo sa emotion, hindi ka dapat nag-aalala kung yung asawa mo or girlfriend, boyfriend mo ay may iba, parang ganon. But ikaw, sinasabi ng bara sa'yo dito na ano man itong emotional and financial freedom na minamanifest mo, nasa kamay mo yon. Wala yun sa ibang tao, wala yun sa baraha. Basta sinasabi sa inyo dito na you have the right, you have the freedom to decide kung ano talaga. Choices, option. Diba? Nasa kamay mo kung ano yung gusto mong mangyari. Trabaho, sinasabi ng baraha. Hindi ka masaya sa trabaho mo. Sinasabi dito ng baraha na ikaw yung magdedesisyon. Kung hindi ka masaya, you need to move on. Diba? Yung pangarap mo sa buhay, hindi siya parang magic na darating sa'yo. Sinasabi sa'yo dito ng barahan na kailangan mo daw na pagpaguran to. Ang Aries na to na tinutukoy dito, ito yung mga Aries na medyo tamad. Medyo lang ito yung mga Aries na mabilis mawala ng pag-asa. So, sinasabi sa inyo ng barahan na kailangan nyo daw na isipin na walang magic dito sa mundo. Hindi kayo spoon feed ng universe. Kailangan mong pagpaguran ng bawat sentimo. Kailangan mong magpagod. Kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong isipin na yung pangarap mo, diba? Like, halimbawa, kung tinatamad ka, pumasok sa trabaho, tinatamad kang mag-apply ng trabaho, isipin mo na, ginagawa mo to kasi gusto mo nga ng financial freedom. Paano mo makukuha yung financial freedom kung hindi ka magtatrabaho?
paano mo makukuha yung emotional freedom kung siloso-silosa ka. 'Di ba? Yung parang wala kang tiwala sa relationship mo. Parang ganun lang. So, nandito yung Wheel of Fortune, nandito yung closure, nandito yung boundaries. You have the option, you have the choices na i-close yung mga cycle sa buhay mo na hindi na pwede, makapagsimula, mag-focus ka sa dreams mo, mag-work hard. So, ikaw ang nasa, kumbaga, sinasabi ng baraha mo na yung success mo, nakadepende yun sa'yo. Walang sino man ang makakahadlang ng success mo, Aries, kasi nasa kamay mo yan. Tignan mo, oh. Diba? It's your choice, it's your movement, it's your decision. Ano, gusto mong magpakasal, ikaw yun. Ikaw, walang sino man na makakapilit sa'yo kung ayaw mong magpakasal. Like dito, pera. Kung gusto mo ng maraming pera, kailangan mong kumayod ng kumayod. Diba? Kung gusto mo ng peace and harmony, pwede ka magpahinga. Kung gusto mo mag-travel, mag-travel ka. Diba? So, nasa kamay mo daw kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay, thank you guys for watching and see you again. Bye!